Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 21, 2026, Martes sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 7 verses 51 up to chapter 8 verse 1. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nagbabago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usi ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay sa ating pong unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, at sa puntong ito ay ang pagtatapos din ng kwento ni Esteban sa kanya pong katatagan sa pagsasalita ng katotohanan. Bagamat sabi nga po, walang makapantay sa kanyang karunungan sa mga eskriba, mga pariseo at matatanda, na dahil ang kanyang karunungan ay nanggagaling sa Espiritu Santo. Pero ito ay hindi matanggap ng kanyang mga kausap, kung kaya sila po ay gumawa rin ng kung ano-anong mga kwento, mga gumawa ng mga fake news para lamang siraan si Esteban. Pero si Esteban ay nanatiling matatag. Dito sa bahaging ito ng ating unang pagbasa, siya po ay pinagbabato hanggang siya ay mamatay. Pero maalala natin yung mga narinig natin mula sa ating Panginoong Hesukristo, siya rin namang lumabas sa kanyang bibig, na bago siya nalagutan ng hininga ay hiningi niya ng tawad ang mga taong gumawa sa kanya ng kamalian. At maganda po na mapagnilayan natin sa puntong ito rin ng ating buhay, na gaya nga ng nabanggit ko kahapon, saan ba tayo madalas nakikibahagi? Tayo ba ay na sumasama sa mga taong gumagawa ng kasinungalingan? Madali ba tayong maniwala at sumunod sa mga taong gumagawa ng mga kwento? O nandun tayo sa panig ng binibigyan natin ng pagkakataon ng makapagsalita, na mapakinggan ang side at mapagnilayan ng mabuti, kung
may katotohanan o wala ang mga ipinaparatang sa isang tao. Dahil lahat naman tayo ay tinatawag ng Panginoon na mabuhay sa katotohanan, magsalita ng katotohanan at huwag matakot. No? Dahil maraming tao na ang napapahamak, maraming tao na ang inaalisan ng karapatan dahil lamang sa may mga taong dapat na naninindigan sa katotohanan, mga taong alam kung ano ang katotohanan pero mas pinipili nila ang manahimik, mas pinipili nilang wag nilang magsalita. Pero sana po tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, mga nakakapakinig ng mga aral ni Kristo ay sikapin din natin na maisabuhay ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero nga din, magandang paalala din na kung hindi natin kayang panindigan ng mga taong nagsasalita ng katotohanan, nawa ay huwag tayong pumanig sa mga taong gumagawa ng kasinungalingan at nagdudulot ng kapahamakan ng ating kapwa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.